Hello, good morning everyone! Manang Leads again for another video. Ayan. So, sa short videos na lang ako nag-upload talaga. Paminsan-minsan na ako nag-upload ng long video. Ayan. So, guys, update. Gusto kong sagutin sa video na to yung mga tanong nila sa akin na naman sa PM. Pero bago ang lahat, yung mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please click po the subscribe button para para happy ganon. Okay. And watch all my videos kasi ang mga videos ko, mga previous videos ko is all about annulment, at saka Islam divorce, LDRs, and iba pa. Ayan. So, yes. Ano ba yung mga tanong na sinabi ko? Yung tanong ba na kung pwede daw ba ang Islam divorce sa US? Ayun. So, paulit-ulit na tanong. Tag nito. Marami talagang may gusto ng Islam divorce. Alam nyo kung bakit. Mabilis, medyo mas mura, at saka simple lang yung proseso. Hindi katulad ng annulment na kailangan mo pa ng lawyer, ganun. So, ang sagot ko doon, pwede ba ang Islam divorce sa US? Dati kasi open. Dati pwede. Pero ngayon, hindi na po. Sad to say, hindi na. Ang latest na is may mga state yata na pwede, may mga state na hindi. Ganon din sa Japan. Sa Osaka, Japan, merong nakapag-avail sa team namin. Hindi ko alam kung anong year yun. Sabi naman daw sa Osaka, basta may pruweba ka na walang visa yung kasal mo. Ganon daw. So, nag-Islam divorce siya. Yun is sa Osaka. Pero, karamihan kasi ngayon guys, depende sa state. Depende sa province ng bansa. Ganon. Kagaya nga, halimbawa sa Japan. Sa Osaka pwede. Hindi namin alam sa ibang province ng Japan kung pwede. Tapos Taiwan talaga ayaw nila ng Islam divorce. Hindi rin namin alam kung bakit. Tapos sa US guys, may mga state na pwede, may mga state na hindi. So, yung mga nag-message sa akin, lagi kong sinasabi sa kanila na tanungin nyo dun sa area ng fiancé nyo. Ganon. Kasi hindi pwedeng sabihin ko na pwede, yung pala hindi. O di sayang yung pera mo. Although, mapapawalang visa talaga yung kasal mo. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay kung tatanggapin ba dun sa bansa kung saan mo gagamitin. Kasi karapatan nila yun. Karapatan nilang tanggihan. Kasi rules, batas nila yun eh. Hindi naman batas ng Pilipinas yun eh. Kaya tanungin nyo na lang, ipatanong nyo dun sa mga fiancé nyo guys kung pwede kaya ito, pwede kaya ang Islam divorce. Kasi nga, mas simple ang proseso nga naman. Imagine kahit na Kristiyano ka, magagawa ng paraan. Ganon. Unlike sa annulment na, syempre, kailangan mo pa ng abogado, tapos kung nagkataon pa, after ka maghintay ng matagal, madideny pa. Yun ang problema. Yun ang kalaban natin sa annulment. Yun guys, yung laging sinasabi sa akin, sinisend nyo pa talaga yung video ha, na yung I got annulled in 4 months, sabi niya na doon na, tapos nandun na siya sa US. Panoorin yung maigi yun, hindi yung annulment. Islam divorce, kasi sabi niya, I got annulled in Sharia. Hindi annulment yun. Sabi ko, kaya ginamit ko yung isang account ko talaga, sabi ko, you are confusing your viewers. Kasi ilan na kayo na nag-send sa akin ng video na yon. Hindi naman kayo nanonood, hindi nyo naman kasi pinapanood maigi. Binanggit naman niya doon na I got annulled in Sharia court. Ang Sharia court para sa Islam divorce yun. So, ibig sabihin, Islam divorce ang ginamit niya. Pero ang gusto kong pag-usapan dito, walang annulment na 4 months. Kung bakit siya na-annulled ng 4 months na sinasabi niya sa title niya,
Sa Islam divorce yun. Sa Sharia siya nagpa-divorce. Ibig sabihin, Islam divorce yun. Ngayon, ang point ang concern nung iba na nagsisend sa akin, bakit siya nakapunta doon na Islam divorce? Yun nga, ilang years na yung vlog na yun. Tingnan nyo naman kasi yung date. Ilang years na yung vlog ni Madam about doon. Kaya sabi ko, kung noon pwede, ngayon medyo mag-strict na sila ngayon, medyo nag-strict na ang, syempre, karapatan ng mga bansa yun, kung tatanggihan ba nila o hindi yung Islam divorce. Pero kung ang tanong nyo is legit ba or yun nga, legit ang Islam divorce, oo naman, mapapawalang bisa talaga yung kasal mo. Pero ang problema dito, kung ang panggagamitan mo mag-asawa ka ng Amerikano, yun ang problema. Pero yung legitimacy ng Islam divorce, legit talaga yun. Mapapawalang bisa talaga yung kasal mo dun. Girl, yun. Kaya, depende na lang kung saan nyo gagamitin. Kasi hindi lahat ay pwede. Hindi lahat ng bansa ay pwede ang Islam divorce. Yun na, dun na tayo, dun na siguro tayo mag-ano ng option na annulment. Magtiyaga na lang kayo maghintay. 2 years. Maximum of 2 years. Yun. Kung matagal naman na kayong hiwalay, tapos, ang labanan naman kasi sa annulment, makakuha ka lang ng magaling na lawyer na kaya niyang i-defend yung annulment mo. Yung annulment lawyer talaga kasi kung lawyer lang na yung kukunin mo na hindi naman expert sa annulment, yun ang problema. Yun ang magkakaproblema ka talaga kung ganun. Kaya kailangan talaga ang kunin nyo kapag kayo ng annulment. Yung annulment lawyer talaga. Hindi yung basta attorney ganun. Kasi hindi lahat ng attorney nakakapag-handle ng annulment. Kagaya din ng doktor. 'Di ba? Iba-iba ang specialty ng doktor. May doktor sa mata, may doktor sa ilong, sa ngipin, ganun. So hindi pwedeng yung attorney saklaw niya lahat. Hindi guys. Meron talaga yung specialty niya ay annulment. Yun ang hanapin nyo. And sinasabi ko nga, nandyan lagi yung lawyer ko dati. Kasi nga, di ba, annulment ako 2019. Kaya lang, limitado na yung ibibigay ko sa kanya. Hindi na ako basta-basta nag-refer sa kanya dahil, imagine, bibigyan ko siya ng 20 people, tapos walang magpa-file. Puro lang pala nagtanong. O, kumusta naman ang oras sa 20 people, 10 people na mag-i-inquire, na magtatanong ng ang dami-daming tanong. 'Di ba? Tapos for free. Tapos, ito namang si Manang Leads, humihingi ng referral fee na 5,000. Ayaw nyo pang magbigay. Kumusta naman yun? Ngayon, kung gusto nyo pala ng pure na libre, doon kayo sa PAW. Punta kayo sa PAW, libre lahat doon. Libre lahat ng serbisyo. Yun. Kasi, Diyos ko, wala nang libre ngayon, guys. Wala nang libre ngayon. Kaya, ganun ang nangyari. Hindi na ako basta-basta nagre-refer kay attorney. Yung willing magbigay ng referral fee ko na 5,000, ibibigay ko talaga yun. Hindi yun sa pagmumukhang pera. Knowledge or legal na impormasyon yung gusto mong makuha. Ngayon, ako naman itong si Finder. Kung hindi ka willing magbayad ng 5,000, lalong-lalong hindi ka willing magbayad ng 300,000 na annulment. Sasayangin mo lang yung oras ni attorney, ganon. So, hindi sa wag nyong masamain yung mga pinagsasabi ko dahil realidad ng buhay yung mga sinasabi ko. Yung sa totoong buhay talaga na hindi naman pwede na, imagine, 10, 15, 20 people magtatanong sa akin nga gahol na ako. Imagine yung lagi kong sinasabi noon na kapag may 100 views dyan, nag-message sa akin yung 20, 30,
ubos ang oras ko doon sa kaka-reply dahil hindi naman iisa ang tanong ng isa eh. Hindi lang iisang tanong ang tanong ng isang viewer sa akin. So, hindi nyo ba na-i-imagine yung yung sa sitwasyon ko? So, hindi ko ba deserve yung 5,000 na referral fee na hinihingi ko kung totoong magfa-file ka naman? Kaya nga lagi kong sinasabi, no, kung wala kang balak talaga mag-file, wag mo nang hingiin yung contact ni attorney, ganon. Manood ka na lang ng mga previous vlog ko kasi baka yung tanong mo nandun sa mga videos ko. Okay? So, hanggang dito lang guys. Inuulit ko, huwag niyong masamain yung sinasabi ko ha. Huwag niyong masamain yung finder's fee ko dahil ikinuha ko naman na ng business permit yan. Okay? So, kaya nga LGD Referral Services. Yan. Kasama na dyan yung online passport appointment, PSA, real estate, annulment, ayan, annulment lawyer. Tapos, loans. O, ayan. So, parang, kumbaga is online agent na ako sa lahat. So, alam nyo naman na kapag ahente, meron at meron yan. Hindi na maiiwasan yan. Okay? So, inuulit ko, LGD Referral Services. Legit yan. I-search nyo sa, sa DTI website. Ako yun. LGD Referral Services. Thank you so much. And mag-ingat po tayong lahat, ha? And hindi na ako magpapakomment ulit. Nandyan sa description box yung numbers ko. Thank you.